Yan. Ever since nag-start ako mag-livestream, as in sobrang daming comment about the drop ng Game 7 ng SRG versus Falcon AP Bren. So ngayon tignan natin. Kasi guys, to be honest, hindi ko naabutan tong drop na to kasi nagsushoot kami nito whole day kahapon. Kumbaga na sumusulyap-sulyap lang ako sa game. Thank you guys. Kaya hindi ko napanood yung drop. And then ang dami nagsasabi, nagko-comment sa live stream ko about Eve. And actually, ang dami ko rin nababasa sa Facebook about Eve. And para sa akin kasi to be honest, based dun sa napanood kong game na hindi ko napanood yung drop, parang okay naman yung Eve, parang sakto lang. So ito yung ban nila, si Impa rin. So first pick Roger. Kasi itong Roger, maganda talaga to. Kasi napeplex ng ng SRG2 eh. Pero kung nga parang mas i-expect ko na na mas magpa-perspect ng link tong SRG no? Kung ako lang kung ako yung F-Cup dito, mas i-expect ko na perspect link to. Because palo yung link ni Sekis ng Game 1 and Game 2. And alam ko yata, nagpe-perspect, link sila during the Game 1 and Game number 2. Pero dito nag-adjust sila, nag-Roger sila. Siguro ang mindset nila is flexible pick kasi to and ayaw nilang mawala ng hero si Innocent, especially na nagban na sila ng Moskov. 'Di ba? Para at least meron na silang sure na hero ni sabi niyan ni Innocent. Kasi parang hindi yata gumagana kay Innocent yung mga Claude eh. Alam ko talo nung nag-try siya mag-Claude, parang natalo siya and parang ito yung usually talagang hero na nakakabuhat siya. So okay, pinirespect niya yung Roger na flex. And then, Ling, Giben, kasi babalik pa ba yung Ling? Diyos ko po. Tapos itong Terizla high pick, ever since the Liquid Echo, talagang hina-high pick na to ng F-Cup. And then, Valentina. And then the Minotaur. Minotaur, ang taas ng win. Ito yung sasabi kong Minotaur wins games. Even before pa nung magkalaban ng F-Cup tsaka ang TL. Minotaur wins games talaga, especially si Ogwen na puro setter, puro engage din yung ginagamit ni Ogwen. Kaya para sa akin magandang rin to eh. Magandang pang counter din to sa F-Cup eh. Parang kung titignan mo nga yung 3 picks nito, kumpara dito, parang mas palo yung 3 picks ng Falcon AP Bren eh oh. Kung usapan 3 picks lang kung usapan 3 picks, parang mas paluto para sa akin. Pero syempre, Valentina, Minotaurs, mas consistent at mas madali i-execute kasi ang Minotaur compared to Arlot. Tapos, nagban sila ng Tigreal, and then the Vexana, binan nila yung Vexana. Parang ang dami yung mage na open, no? Okay. Then, binan yung Nolan. Then, binan yung X-Borge. Kasi nga, ilang games nag-X-Borge si Cram. And pag nag-X-Borge kasi si Gram, kahit sabihin mong parang dinudurog ng F-Cup ang SRG sa early game, parang niya kasi napapatagan yung game into mid-game to late game dahil sa X-Borge ni Gram. And alam naman natin kung gaano rin nakakabwisit ang X-Borge, no? And then nag-port pick sila ng Arlot. Why Arlot? Merong edit, yung mga madali, edit. Or natakot kasi sila na merong makokopya yung Valentina pag nag-edit. Parang ang ganda ng dito, ng utility dito kay Ogwen, no? Especially Minotaur. Kung Minotaur, mas pipiliin ko na lang tapatan ng hindi engage yung Minotaur, no? Kasi ka-counter engage ka lang yan, eh. Mga Angela, gano'n. Mga Angela, yes, gano'n. Kasi ba yung Angela? Angela, Florine, Matilda. Okay, sabi natin nag-Arlot. And then di nila pinex yung Roger, nag-Alpha, and then nag-Ruby. Yung Ruby, maganda din talaga tong Ruby, no? Sa tripex ng F-Cup, tingin mo. Parang maganda siya against Terizla, no? Sa lane, Baka ni, yan. O parang hero din talaga ni Kram tong Ruby. And then, ito na nga, ang ng sambayan ng Pilipino. Ang kanilang pinupuna. Ang last pick Eve. Pero kung titignan mo, parang sakto lang naman yung Eve pick. Bakit binabash nyo? Parang sakto lang naman yung Eve pick. Maganda si Eve against Minotaur ata. Pangit si Eve against Roger. Pangit si Eve against Valentina. Si Roger, hindi mo to hindi mo to maiiban eh. Kasi ang daming movement speed nito. Ang daming nito, jump. So, may hirapan kang gamitan ng skill shots yan. Kung si Minotaur, counter-engage siya sa Falcon AP Bren, si Eve naman, counter-engage siya kay Minotaur. Parang wise para sa akin, hindi siya hard counter kay Alpha. Yung Eve.
Basta Kasi saglit lang SS nito eh. Pwede siyang ipang counter engage kay Alpha pag pumasok na si Alpha tapos saka siya maglalapag ng SS. But then again, kailangan mo rin i-consider yung kakampi ng Alpha. Yeah, si Eve kay Ruby. I'm not sure. Kasi si Ruby, si Eve para sa akin, maganda siya sa mga marksman na wala masyadong mobility. Like, kunwari, Brody, sino pa ba? Mga Beatrix, though meron siyang dash, pero pag yan yung mga nakapag-dash na, tapos nahuli mo ng SS mo, Grabe parang talaga wala. sure kill mo na. Pero parang ang dami niyang choices, I think. Lalo na meron silang jungling na medyo scaling. Kadita na ni Pew, no? O parang maganda nga kung ang ginawa na lang nila, kasi parang pagdating sa late game, lamang na ang Falcons AP Brent pagdating sa 4 na picks nila eh, especially with the Harriet. And then the Ling. Palusi Kyle TC sa Ling eh. Oo, parang mas okay kung mas nag-early mid lane hero si Pew, I think. Ayun ba yung inaano ng mga sambayan ng Pilipino na bakit mabagal na nga sa early yung Ling? Kumuha pa sila ng mabagal na mid lane. Lilia, parang okay nga yung Lilia actually. Si Xavier, mabagal din yun. Para at least medyo matutulungan mo yung Ling sa pagdating sa early to late game at early to mid game. Pag nagdigi sila dito instead of Arlot, makokopya ng Valentina, pero okay lang. At least medyo mawawala ng silbi yung yung Minotaur, 'di ba? Ang ganda na nga nung yung 4 picks ng yung Falcon AP Brand. Parang walang kokopyahin yung Parang walang kokopyahin yung Valentina na solid. Tapos bigla silang nag-give na nagkaroon pa bigla ng kokopya yung maganda. Parang doon sila medyo na disaster din. Tapos palupa si Stormy mag-Valentina. Nobaria, sana ganun mga Nobaria pwede, no? Yung mga, feeling ko mas okay yung mid na basta wala lang makukopya yung Valentina. Pati in terms of mid lane 1v1, lamang talaga ang Valentina sa Eve. Pag naglilia naman, ganun din, may makukopya yung Valentina. Pero in terms of early power ng ng F-Cup, mas better yun compared to Eve. Siyempre may dahilan yan, ba't nag-ib, no? Ito nga yun, no? Para sa Alpha. Saber Saber maganda yun. Walang abo sa Saber, sure. Kaso yun, scaling din yun eh. Sakto lang yung scaling, Wais. Kasi alam mo, pag ganitong best of 7 games, pag mga game game 7, sobrang safe ng mga players, promise. Kumbaga natatakot silang magkamali kasi it will cost them the game. Lalo na game 7 yan, gugustuhin mo magkamali, magre-risk ka ba ng magre-risk? Kaya usually pag ganitong game 7, parang battle of late game to, ang ginagawa ng mga teams is ang pinipick nilang team composition talagang sobrang lakas sa late game. Pero malay mo naman guys, benefit of the doubt, baka mamaya sa scrimmage ng F-Cup, talagang gumagana yung Eve, especially against Alpha. And mali mo gumagana rin siya against Valentina. Pero I highly doubt. Parang sobrang hard counter ni Valentina si Eve. Pwede nga sana yung kahit mga Aurora pick, ganun. Yeah, totoo yung Aurora, hindi ako anong Aurora iniisip niya dyan. Literal yung Aurora pick, maganda dyan, no? Maganda kaya si Aurora kay Roger, kasi palapit-lapit din tong Roger na to eh. Kung ikaw pinapili ng med nila, mom, sa ano pick mo? Depende kasi yan sa kung ano yung gagamit din nila eh. Pero guys, instead of sisihin nyo yung drop ng Bren, instead na sisihin nyo yung mga coach or kung sino man nag-drop nito, puriin nyo na lang yung SRG kasi ang ganda ng ginawa nila. Kasi puriin nyo yung natalo kasi kita nyo namang ginawa nila yung best nila. Puriin nyo na lang yung nanalo kasi ang ganda ng ginawa nila. Sige na guys, thank you so much for watching. Ngayon lang ang ating bida-bida moments. Sige, thank you guys. Bye-bye, good night.